Mabuboid ba yung warranty kapag nagpakabit ako ng MDL, auxiliary light, tsaka busina? Ang sagot namin dyan, with all honesty, yes. Void lahat ng warranty ng motor mo. Bakit? Syempre ginalaw na natin yung motor mo eh. Ginalaw na natin. Parang wala na siya dun sa factory setting, wala na siya dun sa standard setting. 99% hindi na nila i-grant yung warranty ninyo. Yun yung totoo. Yo germs, magandang gabi sa inyong lahat. Eto, para maiba naman, gabi naman tayo magbablog. Mukhang nagsasawa na yung mga viewers natin sa paulit-ulit natin na setup ng vlogging. Wala na tayong viewers, naubos na. Ang topic natin ngayong gabi is regarding sa warranty ng ating mga motor. Just like any product, syempre may mga warranty naman yung mga products. Pero this time, yung motor yung pag-uusapan natin since motovlogging nga to. First of all, ano ba yung warranty na pinag-uusapan natin dito? Yung warranty kasi, yan yung mga binibigay ng mga dealership or yung mas kilala natin bilang kasa. Ayun yung mga binibigay nila na parang assurance just in case merong defect or merong mga factory damages or may mga malfunction sa isang produkto, just like yung motorcycle natin. And regards with that, meron kasi tayong mga customers sa shop na nagtatanong about sa pag-i-install ng mga aux light, aftermarket na busina, aftermarket na ilaw, di ba? Maraming rider na nagtatanong ng ganyan. Mabuboid ba yung warranty kapag nagpakabit ka ng ilaw? Mabuboid ba yung warranty kapag nagpakabit ka ng busina? Mabuboid ba yung warranty kapag nagpakabit ka ng mga accessories sa motor? At dito sa part na to, maraming misconception or maraming parang mali yung paniniwala. Ngayon, habang pinapanood nyo yung vlog natin, tanongin natin yung mga sarili natin. Kung tayo ba may produkto, tapos binili sa atin, tapos ginalaw nung bumili, yung produkto ba natin, igagrant pa ba natin ng warranty? Diba? For example, pagkain na selyado. Ayan, diba? Pagkain na selyado, nagreklamo yung bumili ng pagkain kasi may amag na sa loob. May amag na, pero pag check mo, binuksan na yung takip. Igagrant mo pa ba yung warranty nun? Parang hindi na, diba? Same lang yan sa ibang mga produkto. Same lang yan. Mapamotor, cellphone, relo, lahat ng produkto na nag-o-offer ng warranty, pwede nilang hanapan ng butas yung claim ninyo para hindi mag-grant. For example, ito, balik na tayo sa motor. Pupunta ka ng kasa kasi nagmamalfunction yung panel gauge mo, nagmamalfunction siya. Ang kadalasan nagmamalfunction dito, yung fuel gauge. Ayan, parang nagiging siya, parang Christmas light. Yung tinatawag ng iba, parang Christmas light, yung parang nagbi-blink ng hindi normal. Marami kasing klase na blink yung fuel gauge natin. Nagbi-blink siya ng paiba-iba. So yan yung kadalasan na sira nitong panel natin. O ngayon, pupunta ka sa kasa kasi bago lang yung motor mo, pero marami nang naka-install na kung ano-ano. Syempre, yung panel gauge natin ay electrical related yan. And then makikita sa'yo ng kasa or ng dealership na ang dami nang nakakabit. May mga ganto-ganto na, may mga switches na. Ano yung maaari mong marinig sa kasa? Ano yung expect mo na marinig sa kasa? Igagrant pa ba nila yung warranty ng motor mo o hindi na? Mga ganito kasi yan. Sa shop, maraming nagtatanong sa amin, maraming customer na nagtatanong, mabuboid ba yung warranty kapag nagpakabit ako ng MDL, auxiliary light, tsaka busina?
Ang sagot namin dyan, with all honesty, yes. Void lahat ng warranty ng motor mo. Bakit? Siyempre ginalaw na natin yung motor mo eh. Ginalaw na natin. Parang wala na siya dun sa factory setting, wala na siya dun sa standard setting. 99% hindi na nila i-grant yung warranty ninyo. Yun yung totoo. Kaya sinasabi namin sa mga customer namin, huwag kayong maniniwala sa mga pangako na hindi mabuboid yung warranty. Void talaga yan. Void talaga yan. Maniwala kayo sa akin. Kasi kung ako yung gumawa ng motor, alam ko naman na okay yung motor. 99% ng ginawa kong motor sa buong mundo, eh wala namang problema. Hahanap ako ng dahilan para yun yung masisi ko kung bakit nasira yung motor ninyo. Marami kasing nangangako, maraming nangangako na no void warranty. Hindi sila nagiging 100% honest dun sa client or dun sa customer. Siyempre yung mga customer natin, takot din yan eh, may takot din yan. Hindi man yung MDL tsaka yung horn yung dahilan kung bakit nasira yung motor. At may takot sila na may mangyari dun sa motor nila. And then siyempre kung may mangyari dun sa motor, gusto pa rin nilang makapag-claim ng warranty, di ba? Gusto pa rin nilang makapag-claim ng parang assistance dun sa dealership na pinagawanan ng motor nila, which is very normal naman. Very normal naman sa ating mga may-ari ng motor. Kahit sino naman sa atin, di ba? Kaya lang, ang nangyayari kasi kapag sinabi nating no void warranty, nagbibigay tayo ng false hope dun sa mga may-ari ng motor. Umaasa sila na, sige, pakabit na ako ng MDL, busina, tsaka aux light. Sabi mo kasi hindi naman mabuvoid yung warranty ko. Eh nagkaroon ng problema. Nagkaroon ngayon ng problema yung motor. Hindi man dun sa hindi man dun sa electrical na kinabit. Magke-claim ngayon yung may-ari ng warranty niya sa dealership or sa kasa. Hindi na siya in-approve. Kasi di ba? Tampered na, kumbaga tampered na yung motor, tampered na yung produkto. 99% hindi na talaga yung i-grant unless otherwise madadaan mo sa magandang usapan, magandang pakiusap, di ba? Kasi gano'n naman yan, madadaan naman natin sa magandang usapan yan, magandang paliwanagan, di ba? So sa mga gusto magpakabit ng mga aux light, busina, accessories, liwanagin natin maigi. Liwanagin natin maigi sa inyo yung mga bagay na ganito. Sa shop kasi, ito yung promise natin para maintindihan nyo rin. Yung installation natin ng ilaw, busina, aux light, hindi tayo nagtatap or hindi tayo nagtatamper sa any kind, sa any connection ng stock wiring ng motor nyo. Meaning, may sarili tayong harness na ginagamit, may sarili tayong wiring na ginagamit pagdating sa busina, sa ilaw, sa aux light, at kung ano pang accessories na nangangailangan ng kuryente. For example, yung charger, tapos yung ibang mga bagay, GPS, ganyan, diba? Mga nangangailangan ng kuryente yan. Hindi tayo nagtatap, hindi tayo nagkakat, hindi tayo nagsisingit-singit, hindi tayo nagbabalat ng stock wiring ninyo. Yun yung kagandahan sa wiring natin. Walang mga nakasingit-singit dyan kung saan-saan. Kadalasan kasi nakikita namin sa nire-rewire namin yung mga nakasuksok doon sa mga sakit ng motor. Tapos yung mga nakasuksok din sa may brake light. Maraming cases tayo nakita ng mga gantong bagay ng pag-wiring, which is hindi natin ginagawa, and we are very different from them sa way ng pag-wiring. Kaya ang nabibigay namin sa mga client namin tsaka customer namin is honesty, and then assurance na safe yung motor nila, safe yung wiring nila dun sa mga gagawin natin. Binibigyan namin sila ng parang confidence
na kahit magpakabit ka ng ganito, magpakabit ka ng ilaw, magpakabit ka ng aux light, magpakabit ka ng busina, hindi madadamage yung electrical wiring ng mga motor nila. So ayan lang germs, magandang gabi ulit sa inyong lahat. Ulitin ko lang, huwag tayo magpapaniwala. Huwag tayo magpapaniwala sa mga false hope, mga maling pangako na binibigay sa atin ng ibang mga tao. Kasi masakit umasa. Masakit umasa kapag binigyan ka kasi ng false hope, 'di ba? Siyempre, aasahan mo pa rin 'yun, pero pagdating ng araw, pag bandang huli, nade-disappoint ka lang. So mas okay na yung honest lang tayo sa kapwa natin. Honest tayo sa mga customer natin, and ayan, para magkaroon tayo ng magandang relasyon sa kanilang lahat. Okay, so ako nga pala si Kuya Germs. Follow nyo ako sa Facebook page ko, and then follow nyo rin yung JR Motoworks page. At syempre huwag nyo kalimutan ito, yung YouTube channel natin. Subscribe nyo na rin yan.